Pagpasok ko, pinagtitinginan ako pagpasok lang sa school. Tapos pinagtatawalan ako ng tao. Anong klaseng pormahan yan? Sa tatay mo ba yan? Alam mo yon, yung hindi pa familiar yung hip-hop sa Pilipinas. Kasi dati, maganda yung kultura eh. Nagkakaisa ang hip-hop dati. Ang kalaban lang talaga, mga metal, mga pangkista. Natrato kaming kalaban sa larangan ng musika. Yung huli nagsama kami ni Sir Kick sa Rap 2K5 yata yun. Rap 2K5 ba yun? Basta bago siya sabi niya against siya sa flip-top eh. Kung wala kang dati, tapos ang pati mo sobra, e panda pa tuwing bago ka pa magangas. Bumili ka muna mas, huwag mo malagang pumorma. Yo, what's up mga ka-street? Ako nga pala si Nats, aka Nardong Bagsik, at kasama ko si Righteous One 187 Mobsters, and this is Street TV. Nandito nga pala kami ngayon sa Tansa, Cavite at sa Villa Excellence Resort, syempre. Meron tayong mga kakamustahin na rapper dito, mga legendary to ha. The Triple OG, syempre. Kings of the Underground, at meron silang album ngayon. Abangan yan, The Last Chapter. Pero bago yan, syempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-follow ang Street TV Official. Like, share, and hit the bell button to keep you updated. Ano pa inaantay natin? Tara na! Yo, boys! Wala kayo. Welcome sa Cavite, man. Boys, Kamusta biyahe nyo? safe lang, safe lang. Makulang kanina. Hindi kayo, sakto. OG Beaver, oh. Comfy, oh. Patel, oh. What's up? Magandang hapon. Ayos lang mo, safe lang. Uy! Kaya na. OG! Siyempre, alam nyo na. OG Beaver. OG Beaver. Kain tayo. This is siyempre, Death In the house. What? DTG, baby. Ako si AKA Diablo of Death Threat at ito ang aking istorya. Laging bukas ang iyong pinto, kasalanan ko sa paghakbang papasok. Ako'y Actually, sa hip-hop scene, nagpunta ako ng Australia, 1993. And then, siyempre, sa Pilipinas, late tayo sa Australia, di ba? Alam natin yung sa ibang bansa, late tayo. So, pagdating ko sa Australia, nakita ko yung pormahan. Law-law na pantalon. Tapos naluluwag ng damit. Sabi sa akin ng pinsa ko, si Kuya Boris, Brandy, dalhin mo sa Pilipinas to. Kasi mauuso to doon. Maaring 5 years from now or 4 years from now, mauuso yan doon. So ngayon, inuwi ko yung mga binigay sa akin gamit. I was, tingin ko, first year high school ako nun eh. First year high school ako nung pag-uwi ko eh. So pag-uwi ko, di pasok ako. Late ako, enrollee. Late. Pasok ko sa klase, isang buwan na nagsimula yung klase. Pagpasok ko, pinagtitinginan ako pagpasok lang sa school. Tapos pinagtatawalan ako ng tao. Anong klaseng pormahan yan? Sa tatay mo ba yan? Alam mo yon, yung hindi pa familiar yung hip-hop sa Pilipinas. Nagsuot ako. Sabi ko, hindi ba nakakaya yung ginagawa ko? Pero okay naman sa ibang bansa. Parang tanggap nila eh. Paano mga naughty by nature pa mga panahon na yun, tugtugan. Klase. Biglang may dumating na isang amboy, classmate ko. Sabi ko, late enrollee din. Sabi ko, ay, asakto, dalawa na pormahan namin, dalawa na kami. Ayun, hanggang sa kaming dalawa, pinagkatawanan. Saan galing yung pormahan na yan? Hindi pa familiar yun. Kasi uso pa doon yung mga ambel. Alam mo yung mga patulong mga luwag yung laylayan. Yung pauso sa maraming butones, yung mga panahon na yon 93. So sabi ko, hintayin nyo, puputok. So dumating yung panahon na sabi ko, tol, wala tayong mabilan ng Wala kang ma-orderan kasi ng damit na pang hip-hop dati. Talagang kailangan may kamag-anak ka sa ibang bansa para makapagpadala sa'yo. Or else, pinaka-worst scenario mo, kung meron kang jeans na maluwag, papakopya mo sa mga nagtatahi, sa mga jeans na pinapakopya ko dati.
para dumami yung susuotin ko. Tapos yung mga naging barkada ko, nagtayo kami ng gang. Kaya Fest. Isa tayo sa mga founder niyan, sa mga OG. Tapos si Dustin, yung friend ko from America. Tapos nakilala ko pa yung isang friend ko, si John John. From US din, Pinoy Pride naman yung gang niya. Sabi ko, tayo ng gang sa Pilipinas. Kasi wala pa nun wala pa. Uso noon, nung frat-fratan lang, mga fraternity ko no. Kasi ang kalaban noon, panahon noon, mga punks pa, mga metal. Medyo asar sila sa hip-hop. Sakop nila tayo noon panahon na yon. Kasi kukunti yung hip-hop. Hahanapin mo yung hip-hop sa Pilipinas kung saan meron para may makasalumuhan kaparehas mo. Ganun yung ginagawa namin nila Flick dati, magkakasama na kami. Ikot kami Las Piñas, kung saan, sa Makati, sa Mega Mall, para makakita ng kapwa hip-hop. Kasi dati, maganda yung kultura Nagkakaisa ang hip-hop dati. Ang kalaban lang talaga, mga metal, mga punkista. Tinatrato kaming kalaban sa larangan ng musika. Sa mga concerts, lagi yung riot, gulo. Mga panahon na yon. Hanggang 94, 95. Hanggang sa, nakilala ko narinig ko si Francis M. Siya yung unang-unang narinig mo dito Sa Philippines. Hindi, si George Xavier. Siyempre, sila George Xavier, si Vincent Dapalong yan. Tapos yung lumutang si Francis M. Bala MC Hammer datingan pa niya noon yung sumasayaw, mga kababayan. Ayos ka ako si Francis M. Yung Tagalog. Tapos yan, lumutang si Andrew E. Nauso na yung Tagalog rap. Tapos kahit kami kila Flick, nung nagsisimula ang Death Threat, siyempre, wala pa kami noon Wala pa kami nung panahon na yon. Hindi pa kami membro. Fans din kami. Sa mga Mastaplan, especially Mastaplan, pinapanood namin mga concert ng Mastaplan. Punta kami dyan, dumadayo kami. Hanggang yun nga, lumabas yung Tagalog rap. Narinig namin yung Death Threat. Beware, OG Beware, siyempre. Sabi ko, lupit, ang galing. Gangsta shit ka ako. Konti pa tayo yung panahon ngayon, konti pa. Ilan pa lang nag-rap. Kaya hindi mo masasabing kung sino yung mga galing ng panahon na yon. Kasi halos lahat, bago sa kultura pa lang nagsusulat pa lang panibago. Ilan lang nagsusulat nun ilan lang, lahat kinakanta yung kanta ni Death Threat, kanta ni Mastaplan, sila sa ulo lang. O konti pa sumusulat kasi ng panahon na yon. Inaaral pa lang yung panahon na yon. Kaya masaya din naman kami nung panahon. Kasi medyo mahirap. Bago kayo pumasok ng Death Threat, yan, si Conflict na discover ni Beware, Fat L, bago ako nga. Siyempre, masaya kami nung naging part ng Death Threat, nagbuwa ng album at yun. Pero sa panahon na yun pa yung napakahirap pagpasikat. Kasi walang social media. Di ba? Walang social media. Dati, para makarating ka sa television, kailangan mo ng contact. Mapalad kami, nung nakilala namin si Francis Magalona, sinama kami sa Itbulaga. Ilang show kami sa Itbulaga, si Eli Buendia. Kaya sabi ko, swerte tayo. Meron tayong exposure sa TV. Dati kasi, kailangan mo ng connections sa mga radio station para mapakinggan yung musika mo. Ikaw ang lalapit sa kanila, ito yung music ko, papasa ka ng demo mo para patugtugin sa radio station. Unlike ngayon, gumawa ka ng kanta, i-post mo sa social media, mapakinggan na lahat ng tao. Di ba? Dati hindi. Ikaw yung gagawa ng paraan para mapakinggan kanila. Kasi kung hindi mo ilalapit sa mga radio station yan, yung kanta mo baliwala. Ikaw lang nakakarinig. Kayong magkakagrupo lang. Kailangan mong galawan ng sarili mong sikap. Kung gusto mong pasikatin yung kanta mo, kailangan mong trabahuhin. Trabahuhin mo. Hindi tulad ngayon, kahit wala kang ka-effort, sulat ka ng kanta, recording ka, post sa FB. Post sa iba't ibang social media account mo na meron ka. Wala na. Pag boom, boom. Putok na agad. One click lang. Dati hindi. Tagang bago ka sumikat, kayod kalabaw. Kayod kalabaw yung panahon na yon. Ang daming pagdadaanan, tulad nga, sinasabi, paggagawa ng beat pa lang, doon pa lang kumakaya ng oras. Ngayon kasi, yung mga fans ngayon, artist na rin yung lahat. Kasi nag-aral na mag-rap Halos lahat sumusulat ng kanta. Di ba? So, yung kayo na pag-usapan, diba? May mga AI na nga ngayon na isusulat ka ng kanta, gagayahin mo na lang. Advance na talaga. Unlike nung pinagdaanan namin nung panahon ng 93, 94, 95, naku, grabe. Sa Death Threat, sino ba unang nakilala namin? Si Mike. Siya yung lumapit kay Conflict kasi nun Bago minute namin si B sa Las Piñas. Ayun, doon kami nagkita-kita nila Beware.
Yun, usap, kwentuhan, ano kaya nyo gawin kung may grupo kami. Ako si Conflict, si Shorty Loke. Kami KFS, ang grupo namin, Killing Flow Style. Nakaratak sa atin yan hanggang ngayon. KFS. So, yun yung rap grupo namin talaga, bago kami na-discover sa Death Threat. Tapos yung na-discover na sa Death Threat si Conflict, na unti-unti na kami hanggang sa si Pat L, ako na. Si KFS, namubaside na kasi yung dalawang kasama namin, si Shorty at saka si Pads, medyo tumigil sa pag-rap. Nagkapamilya din kasi, kaya tumigil sa pag-rap. Kaya kami yung nag-pursue, nagdiretso ng yung pangarap na yung pag-rap. Pero dati yung pangarap lang, hobby lang. Hobby lang, wala, kaligayahan lang namin mag-rap. Gusto namin sumulat ng musika, ipakinig sa tao yung gusto namin, niyalaman ng isip namin, yung gusto namin sabihin. Yun lang, ganun lang. Makilala man nung hindi. No matter what, oo. No matter what. Uji tila pen ang tatak ng aking shirt, aking hoodie, aking pants. Uji tila pen ang suot o aking denon. Pero dati yung pangarap lang, hobby lang. Hobby lang, wala, kaligayahan lang namin mag-rap. Gusto namin sumulat ng musika. Nabigyan ng pagkakataon lang as Death Threat nga, yan, siyempre, nakakatuwa, may narating kahit papaano. Nadatnan ko na si Glock 9, si Hijack, yan, nakasama na namin yung dalawa. Siyempre, ang sarap ng pakiramdam nung una na itong mga napinapakinggan namin dati, ay kasama namin sumusulat ng kanta sa isang album. Siyempre, dating fans din kami ng Death Threat, dating tagapakinig din kami ng Death Threat, tapos di ko akalain na darating yung panahon na ma-discover kami ni OG Beware na mapasama sa Death Threat. Siyempre, isang kagalakan at karangalan din namin na mapasama. Hanggang sa ngayon, magkakasama pa rin naman kami at still kicking. Tumitira pa rin, baga tinatrabaho pa rin namin to. Still Wanted album nung nagkasama. Pero yun, medyo ano na yun medyo hindi na masyado okay yung sitwasyon kasi hindi na sila nagsama sa recording. Kuba nagkanya-kanyang lapat, hindi na pwedeng pagsamahin nung panahon na yun Hindi, may beef na namumuo. Kaya, nung panahon na yon, may schedule kami recording. Itong linggon to, itong araw na to, ang kasama namin si Mike. Itong araw na to, ang kasama namin si Glock. Hindi nagsasabay yung dalawa ng panahon na ginagawa namin yung album. Kasi may something na sabi nga namin ni Leftik, kami, labas kami dyan. Kung anong meron kayo, kami as Death Threat, andito kami. Pwede kayong makinig, both sides. Pwede kayong magbayo, both sides. Pero para makikampe o makisawsaw sa away nyo, labas kami dyan. Hanggat maaari, kami maging tulay para maging okay kayo, gagawin namin. Yun lang sa amin. Actually, hindi ko masyado maraming kanta sa Death Threat sa Kikil lyrics, sa Pati Ako Ba, tsaka yung, hindi, ano pala yun, kung ikaw rin lang, sa ano pala yun, sa Open mic album pala yun. Tapos yung ngayon sa, abangan niyo yung mga ginagawa namin sa last chapter. Ayan, medyo, matagal kami nagpahinga. Matagal kasi na medyo, siyempre, naging busy. May kanya-kanyang tinrabaho sa kanya-kanyang pamilya sa buhay natin. Si Conflict, lumipad, umalis. Tapos ako, naging empleyado, nag-public servant sa aming lugar. Kaya medyo na-stop yung recording namin, yung mga lahat ng pagsulat namin ng kanta, medyo na-stop. Pero sa puso, dire-diretso pa rin naman. Si OG Beware nga, yun nga, nagkakilala kami ni B, nung lumapit si Mike kay Conflict sa Music Museum, na sabi niya, G, ano yung number mo? Ito yung contact namin. Gusto ka makausap ni B. Yun nga, na-discover ni B na si Conflict. Si Conflict ang talaga ang nakuha niya noong una Sinamahan lang namin si Conflict nung pagpunta namin sa minute namin si B. Tapos sabi ni B, may gawa ba akong kanta dyan? Meron kami nakahanda. Ako tsaka ang kasama ko na si Shorty. So ngayon sabi sa akin ni B, Ja, ano ka? Reserve ka ng Death Threat. Reserve pa lang ako noon, hindi pa ako official Death Threat. Kaya sa Still Wanted album, hindi pa talaga ako yung bubuhos ng sulat. Kasi just in case, hindi naman pa ako sa simula formally na as in Death Threat na talaga Parang naging ano lang ako baka reservang army. Just in case na kailangan ng panibagong army. Ganun yung naging role ko sa Death Threat. Every shows,
pag may kailangang tagasalo sa mga sa lyrics ng bawat isa sa verses. Ako ayun yung ganap ko nung panahon na yon. Ayun yung ginaganap ko. Kailangan kasi alam mo yon yung team effort na hindi pwedeng pag sumabit si ganito wala na. Kasi sa performance yun ang pinapanood ng tao eh. Pag nablangko ka diyan, ay bagsak. Alam mo yung dating ng tao, ay sablay. Kaya kailangan may buwa-back up sa'yo. May buwa-back up, may mag-hype man sa'yo. Malaking bagay din naman talaga yung may buwa-back up. Kasi as a group, kailangan mag-angatan tayo. Hindi pwedeng bumagsak ka. Dapat itayo kita. Iangat kita. Hindi pwedeng, nakakahiya ka. Ikaw pa yung kakantsaw sa kasama mo. Hindi pwedeng gano'n. Kasi grupo nga tayo eh. Yung pagbagsak ng isa, pagbagsak ng buong grupo yan. Kailangan, kung meron tayo nalalagdag na kasama, iangat natin. Itaas natin. Yun yung kultura natin eh. So ikaw yung gumagawa nun, bigla mo sinasama. Oo, ako yung gumagawa nun. Ako yung ng lyrics. Oo, pag may nakalimot ng lyrics, merong na blanco, plang, susunod mo ngayon. Kasi yun naman yung role namin. Bawat isa kami, pag nag-rehearsal kami, usapan na yan. O basta ganito matik na yan. O tol, sa gantong punto ng verse ko, medyo kapos ako sa anong to. Ikaw bibigkas nito. Diba? Just in case na hindi niya kayanin, i-hype mo ngayon yung naka-ready ka. Oo. Kasi lagi kami dapat aware kami sa kasama namin. Okay ba? Lalo si G, si B. Sasabihan ko yan, G, huwag ka muna maglalasing. Pag lasing na yan, ang hirap kontrolin. Sabi ko, puta. Yung parang bisa, may nangyari kaming show niya, no? Puta, nablaan ko na talaga. Sabi ko ba, parang ako na yung burst niya. Sabihan ko naman, G, pwede tayo maglaklakan, mag-inuman, magdamag after ng show natin. Ako yung kontrabida sa buhay ni OG Viewer eh. Nagsasabihan ko yan eh. G, makinig ka naman sa akin, hindi pwedeng ganito. Kasi nasa music industry tayo. As a professional, binabayaran tayo ng tao, nagpe-perform. So, pangit na may masabi sa ating pula o sa grupo, hindi lang sa isa, kasi damay-damay yan eh. Domino effect yan eh. Pare-pares tayong babagsak pag ganun tayo. Kaya sa amin sa Death Threat, open kami. Sabihin ni B, hindi ko gusto lyrics mo. Sulat ka. B, parang pilit yung konti yung sa verse, yung lyrics na to. Isip ko, ibang Open kami lahat. Si Conflict, si Fat L. Nagbibigayan kami na idea. Okay ba yung ko? Parang pilit yung pagkakasabi, ibigay mo yung pagkakasabi. Alam mo yung gano'n, tutulungan kami as a team, as a group. Hindi lang basta rap group lang, hindi lang basta samahan lang. Kasi kami, daig pa tayong brotherhood namin eh. Tagang parang pamilya kami, Death Threat family talaga eh. Ganun yung sistema namin sa Death Threat. Sa akin nung panahon na yun, siyempre sabi ko, dapat official member din ako. Pero sabi ko, okay lang. Kasi stepping stone to eh. Hindi naman tayo nagmamadali eh. Hindi tayo nagmamadali. Sa pagiging artist, kailangan mahaba ang pasensya mo, yung pagkatyaga mo. Hindi pwede yung gusto kong sumikat-sikat ka. Walang ganon dati. Walang shortcut. Ngayon, ang daming shortcut. Ngayon. Kasi diba, magparody ka lang, sikat ka na eh. Diba? Ang daling sumikat ngayon. Manira ka ng tao, sisikat ka na. Magmura ka, magsalta ka na masama sa kapwa mo, sisikat ka na. Ang daling sumikat ngayon eh. Hindi tulad ng panahong pinagdaanan namin, talagang kailangan mong ikayod. Dati pa nga narasan namin yung nasa isang tindahan kami. Hindi na alam kami yung Death Threat. Tapos yung mga batang nasa may baba ng tindahan, kinakanta yung kanta namin. Nakakatuwa naman na yung kanta namin, kinakanta nila, pero hindi nila alam kami yung kumanta. Hindi nila alam kami kumanta. Kasi nga, wala pang masyadong exposure ng panahon na yon. Makakikita ka lang sa TV, kung may kilala kang artista, like Francis M. Ibita ka ni Francis M. O di ka, sama kayo sa show, ganito, ganyan. World tour tayo, guest tayo sa 8 Bulaga. Nadamdam ng Death Threat yung pagkawala ni Sir Kiko. Nung bata-bata pa kami, kasi alam naman natin si Sir Kix na-involved sa isang kaso dati. Alam niyo na yon sa illegal drugs na Pero after niya makabalik, after niya makabangon sa pangyayaring yon, alam mo, siya yung nagbigay ng linaw sa amin eh. In-advise niya kami, pare, alam ko yung buhay ng rapper, ganito yan, kasama dyan ng bisyo, pero tol, mali, tanggalin nyo, ganyan, sabi niya. Mas magiging magaling pa kayo. Huwag niyong iasa ang talent sa tama. Mas makakasulat kayo ng maayos kung normal kayo. Sabi niya ganun sa amin. Kaya sabi ko, magaling si Sir Kix. Hindi siya para maghikayat pa ng... Kasi, baga sa akin,
pinagdaanan ko na. Sabi niya, pinagdaanan ko na to, hindi ko na kailangang ituro pa yung mali sa iba. Kung ano yung tamang nakita nyo sa akin, yun yung gayahin nyo. Yun yung sundin niyo. Actually, yung flip top, makwento ko lang sa inyo. Yung huli nagsama kami ni Sir Kix sa Rap 2K5 yata yun. Rap 2K5 ba yun? Basta bago siya sabi niya, against siya sa flip top eh. Hindi naman sa flip top siya against. Against siya sa mga battle sa flip top na dinadamay yung magulang. Na ano yung nanay mo, kapatid mo, ganito. Ayaw niya. Kasi disrespect. Unang-una, siyempre ako. Lahat naman tayo may nanay. May kapatid tayong babae. Yung iba, siguro wala. Pero yung respeto mo sa... Kasi hindi naman sila part ng contest eh. Ba't mo sila idadamay? I-display yung tao kung ano yung... Anong meron sa kanya. Pero wag mo idamay yung pamilya, yung mga mahal sa buhay. Kasi parang foul nga naman, sabi ni Sir Kix. Foul yun. Hindi ko para suportahan yan, sabi niya gano'n. Kaya kami nung sinabihan, never kami nag-attempt na battle tayo. Never. Hindi namin sinubukan. May naghamon kay B, may naghamon dati na, tara, laban tayo dito, ganyan-ganyan. Hindi, ang dahilan, hindi kami takot lumaban o pumatol. Ayaw namin kasi yun ang bilin ni Sir Kiko. Si Sir Kix kasi, nung hindi ko lang nag-born against siya, parang nakita niya yung liwanag. Iba na yung takbo ng isip niya eh. Baga, may sakit na siya. Iba, puro magandang bagay na ituturo niya sa kabataan. O, ganito gawin nyo, ganyan. O, hindi nyo kailangan manira ng tao, ganito. Hindi nyo kailangan manghila pababa para umangat. Magsipag lang kayo. Yun yung lagi niyang pinupush sa amin tuwing magkakausap-usap kami na huwag kang titigil mangarap. Idiretso nyo yan. No matter what. Kung gusto mo yan, idiretso mo yan. Gawin nyo yan. Yun. Yun, Sir Kiko. Bakit hip-hop? Siguro sa influensya rin, nung nakarating ako sa ibang bansa nga, nagbakasyon ako sa nagustuhan ko na yung sistema, tapos nakasama ko yung mga kaibigan ng mga pinsan ko doon. Sabi ko, parang ang saya, okay to. Kaya lang, syempre nung una, ang hirap i-adapt sa pagkatao ko kasi iilan pa lang kami. O konti pa lang kami. Alam mo yun, wala akong makukuha sa taon to kasi wala pa siyang alam. Wala ka bilang pa ng CD nung panahon na yun. Kung di ka magpapadala ng CD or magpapaano ng CD ng tape. Tape pa nga yun eh. Wala pang CD nung panahon, 1993. Wala pang... May disc pa naman nung 1993. Parang wala pa, di ba? Parang wala pa. Parang tape pa lang yun. Tape pa lang kami. Kaya ang hirap eh. Buti nga yung mga generation ngayon. Wala na, dire-diretso na to. Gusto mo may araling kanta? Hindi mo kailangan bumili ng album. Download ka na lang. Papahinga mo na. Di ba? Yun lang kaibahan. Ang hirap. Ngayon, ang hirap kumita. Kung true sales lang as a group, as a rapper, sales ng album, sales ng CDs, siguro, lahat siguro kahit mga singer, patay ang sales niyan ngayon. Kasi nga, downloadable na lahat ng kanta eh. So doon lang sila bumabase sa mga apps na siguro yung binabayaran lang. Siyempre, mga iTunes, di ba? Mga Spotify, mga doon siguro. Pero sa benta sa CDs, wala na eh. Hindi na effective yung benta-benta gano'n eh. Sa collector na lang siguro na totoong fans mo, kukolektahin yan. Oy, kumpleto ko hanggang Death Threat ganyan, di ba? Hanggang last chapter kasama ito collection ko. Yun siguro. Views na ngayon eh. Nakikinig, nanonood. Yun ang binabayaran ngayon, hindi na yung benta ng CD. Kasi nga, kahit saan, makukuha mo na yung kopya nun kahit nang hindi ka bibili ng ganong kamahal o anuman. Tsaka nung panahon ngayon, lahat kami walang pera. Bata pa kami lahat nun eh. Naranasan nga namin, tawag si B. Tol, tara, recording tayo sa bahay. Minsan 1, 2, 3 pa kami, oh. Tapos alam mo yung, minsan 3 araw kami sa bahay nila. 3 days kami sa bahay nila, pare. Ang gagawin namin, tugtog si beat, on the spot sulat kami. Pag may nakatapos, lapat ka na. O tapos ka na dyan, lapat ka naman. 3 araw, ganun. Alam mo, ulam namin, yung bracket, yung skin, yung bracket, tsaka yung sa manok, bituka ng manok na prito, sa kanto, pare. Naranasan yung 3 araw, ganun ulam namin. Tipiran kami, baka survive lang kami, matapos tayong album. Ganun yung pagkatsaga mo na, ngayon, sa bahay ko, may recording studio na, hindi na kailangan ng ganung baga sistema eh. Marami ng kaibigan tayo na may recording studio, pwede ka makilapat, o pasuyo ko sa'yo, ganito, ganyan. Ibabato mo nila sa main, sa mismo mag-produce para maayos yung album.
Ganun napakadali na ng access ngayon. Dito dati talagang parang sumusuot ka sa butas ng karayom. Bago ka matawag na artist. Di ba? Hip-hop ngayon, napakaganda ng narating ng hip-hop. At dahil sa mga pundasyon, ang isang pangit lang sa nakita ko sa hip-hop ngayon, na hindi ko nagugustuhan, yung kampo-kampo. Na dati, ang hip-hop is nag-iisa. Isa lang. One love. Pero ngayon, dahil sa marami ng kampo, siguro, nawala na ng kaaway, nag-away-away na. Ang mabigat, hindi ko man nilalahat yung respect ng new school sa old school. Yung iba, nawawala. Yung iba naman, nasusulan lang naman. Na, ganito daw kunyari, ganyan. Lumalaki lang istorya. Pero, alam mo, ako, sabihin ko, ako old school na. Pero ako, respetado ko yung mga new school. Nirespeto ko. As long na may respeto rin kayo sa amin. Kasi, masaya ako sa maharating ninyo eh. Kasi kahit papaano, nag-ambag kami kahit papaano sa industriya ng musika, kung ano yung narating nyo ngayon. Hindi para pigilan namin kayo or kaingitan namin kayo na buti pa itong mga to ngayon, no? Sikat na agad, ganito. Samantalang bago sumikat natin, magkagawa ng platinum. Ang hirap-hirap gawin. Tapos itong mga to, mag-upload doon ng sud-sud na kanta, sikat na agad, babayaran na agad ng 80,000, 100,000 pag nag-perform. Diba? Pero okay lang. Kasi panahon nyo na ngayon eh. Sabi nga ni B, di ba? Ako, darating isa yung panahon, mag-retire na rin talaga kami. Hindi na siguro para pag 55 years old ka na, nagharap ka pa, parang hindi na magandang tingnan or 50 years, hindi na magandang tingnan siguro sa imahe namin. Siguro, pasundot-sundot lang. Pag na-invite ng mga new school, mapasabak ka, pagbigyan, di ba? Alam mo yung ganun lang, reunion concert, yan, kasi inaabangan ng mga fans din yan, mga reunion. Kailan kaya mabubuo yung Death Threat? Kailan kaya magsasama-sama sa isang stage ulit ng Death Threat? At makapag-perform ng sabay-sabay, yung kompleto. Yun ang naabangan ng mga tao. May niluto kami mga show ngayon eh. Sana yung sa mga makakapanood dito, pag nakaluto kami ng mga show, sana abangan nyo ang Death Threat at supportahan nyo pa rin hanggang sa huli. Siyempre, yung clothing, siyempre yung Death Threat clothing natin, supportahan nyo po yan. Ni OGB Wear at siyempre yung ito po, yung aming The Last Chapter. Abangan nyo po yan, may second disc pa po lalabas yan. At may marami kaming inihahanda at nilulutong putahe para sa may bagong panlasa kayo mula sa kusina ng Death Threat. Yun po, maraming salamat. At siyempre po, gusto kong pasalamatan ng aking ninang Cynthia Hansoy sa paggamit at pag-sponsor ng place ninyo. Thank you very much po, Ninang, at mabuhay po kayo. Sana more blessings to come. Siyempre, huwag niyong kalimutan at pasyalan niyo po itong resort, Villa Excellence Wave Pool Resort. Yun po, pasyalan niyo po. Nasa Cavite po to, Tanza Cavite. Once again, ito po si a.k.a. Diablo of Death Threat. Maraming salamat sa nanood, nakinig sa istorya ko dito sa Street TV. Mabuhay po kayo. Yo, what up? It's your boy Conflict of Death Threat. Please support my new single entitled The Genesis. Nasa YouTube siya and Spotify, Apple Music, at streaming platforms. And abangan nyo yung follow-up single ko na ang title ay Legendary. So yun, abangan nyo rin yung album na binubuo ko ngayon. Yo, this is a.k.a. Diablo of Death Threat at pinapasalamatan ko lahat ng mga fans na hanggang ngayon ay sumusuporta pa rin sa nakikinig sa Death Threat. At siyempre, abangan nyo po The Last Chapter ng Death Threat. At sana po, yung suporta simula una hanggang sa huli po ay maasahan po namin sa inyo. Yeah, ito na yun, Death Threat 8. Yeah. Matagal namin ginawa ito, marami na rin naghintay at nag-abang. At finally, ito na po ang This 2, which is parang the side A ng album namin. May side B yan usually, di ba? So, ito pa yung una. This one is side A. Lumabas na po, please support. June 27, lalabas na sa Friday yung buong album namin. Not only Spotify, but lahat ng Twitter, basta lahat ng mga digital platforms na yan, lalabas yung album namin. Abangan niyo po, sana po supportahan niyo. I-click niyo lang po yung button na yan. At malalaman namin kung sumusuporta pa rin kayo. At this 2, at yung mga nagtatanong sa akin sa this 2, lalabas yun sa first week ng August. I'm trying my best, pero ang target date ko is first week ng August lalabas yung second disc ng. So,
mas more on maririnig yung hard side ng Death Threat dito. So, abangan nyo yan. Meron tayong ilang kanta na niremix namin, suppress namin yan. So, this 2 side B, August 2025, lalabas siya, Death Threat 8. Magkakasama pa rin kami. Siyempre, including Joe Hassel. Wala lang siya dito ngayon. Pero, ito ulit, magkakasama kami. Sana yung mga gustong kumuha sa amin as a show, as a group, open pa rin kami for bookings. Email nyo lang, isa sa amin. At please, in contact with us kung gusto nyo kunin ng Death Threat. Madali kami kausap. At the same time, meron kami mga merch, Death Threat clothing, yan. Kung ano-ano pa. Please support DTG. Alam ko, sleeping giant ang Death Threat. So ito, nagising na ulit kami. At magigising kayo, syempre dahil sa pasabog namin sa album na to. Alam ko, meron pa rin nagmamahal sa Death Threat. So, respeto sa inyo. One love pa rin, baby. Fat L in the house. Battle of Death Threat. Siyempre, nasabi na ng mga kagrupo ko halos lahat. So again, the last chapter, disc 1, release na. Abangan nyo yung disc 2, lalabas din. And maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa Death Threat. Abangan nyo pa ako ang mga susunod na labas ang release ng kanta namin at sa mga shows. Kita-kita tayo. And pahabol, babalik nga pala yung ano namin, yung siyempre supportahan yung DT merch namin, no? Tapos meron kaming Hood Stars na tinayo namin 2010. Babalik namin, pero ibahin namin yung cost. Tama. So, yung At siyempre, bago ko makalimutan, partner kami AKA Diablo at saka ni Dice ng Ilkap Ilkap Cartel. Saan mo ilalagay yung shop sa Tansa? Di ba Tansa muna. Tansa muna. Tansa muna. Tsaka bago makalimutan, pasalamatan ng aking inang Sinchan Soy. Thank you Siyempre, po. sa paggamit namin sa Villa Excellence Wave Pool Resort ninyo. Maraming salamat po at Thank you very much. nagpamerienda pa kayo sa amin, nakakahiya naman. Pero thank you very much at sa mga fans, subukan niyo po ang Villa Excellence Wave Pool Resort. Napakaganda po. The best. Number 1. Parang wala ka sa Pilipinas pag napuntahan niyo po to. Napakasarap at napakaganda po ng ambience dito. Number 1 sa Tansa to. Number 1 sa Number 1 Tansa. yan. Once again, kami po ang Death Threat! Bang! Yeah! Okay. Pack up. Thank you.